Nagkain ito na, VP Sara hindi pinalampas ang mga paratang BBM, tamba booking na wala ng takas. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balita ng Masa. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita ng Masa at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Heto, pag-usapan natin Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli, mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. At syempre huwag niyong kalimutang suportahan ng Panatero sa mga idol natin at isa dyan, si Coach Oli. Ipagpatuloy natin. Ito, nakakatakot to. Dapat talagang bakbakan natin ito sa social media. Dahil posible po, posible, tingnan nyo po ito. Posible pong walang eleksyong magaganap sa 2028. At sinabi rin niya ni PRRD. Remember, binuking niya yan. Wala daw eleksyon na magaganap sa 2028, mga katunay. Aba. Ngayon naman, isinisiwalat ni BP Sara. Tingnan po ninyo ang sagot ng Malacanang. Nakakatakot po. PBBM na asikasuhin ang bansa sa gitna ng krisis na dala ng gyera sa Iran ang pangalawang pangulo. Eleksyon daw ang nasa isip. I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. Ayun. So, pray, parang si VP Sara is nagdadalawang isip na parang magkakaroon ba ng eleksyon sa 2028. Sa totoo lang, no, parang kung si VP Sara makalusot sa mga impeachment, sa mga ikinakaso sa kanya, parang yun nga yung nakikita din natin Baka mamaya mawala ng eleksyon sa 2028. Yun yung nakakatakot talaga yun. Kasi talagang wala na silang plano bumaba talaga sa kapangyarihan. Gusto nila magtuloy-tuloy. Siyempre, alam natin, kapag ikaw nasa posisyon ka, hawak mo ang timon Kayang-kaya mong pagalawin yan. At siyempre, isa pa, kakampi mo yung mga nakapwesto Pero, isa dyan ang hindi mo kakampi ang taong bayan. Pero sa tingin ko, papayag ba ang taong bayan na mawala ng eleksyon sa 2028? Di ba? Parang siguro yung mga taong bayan hindi naman papayag ng ganun. Sa sinabi ni Sara na yan, ito ang pagbibigyan natin ng komentaryo. Sana merong presidential election sa 2028. Remember po, tinangka po ni Martin napalitan ng ating batas, itong People's Initiative, itong PI na yan. PI talaga to si Martin. Kaya nga naman, muntik-muntik na. Gustong palitan, gustong maging prime minister. Kasi sa prime minister, ang maghahalal lang ay yung mga congressman. Alam mo namang hawak nila yan. Diba? Kaya nagalit si PRRD. Ngayon, eto si Sara. Parang nagpaparinig. Merong nararamdaman to si Sara at hindi lang po yan ang kakatakutan natin. Nakakatakot din ang eleksyon patungkol dito kay Comelec sa pangunguna nitong si Garcia. Yan pa, isa pa yan. Si Garcia pa. Alam naman natin si Garcia malapit kay Kaya ako tutusin kumbaga hindi pa rin tapos ang mga pagsubok kay VP Sara dito Kung sakaling malusutan niya yung impeachment na hinahain sa kanya, makasurvive siya sa mga kaso niya. Tapos tatakbo na siya. Alam mo sa atin, sa taong bayan, alam natin, sigurado tayo na siya mananalo Kahit naman si dating Senator Franklin Trinon, sinabi niya na 100% magiging presidente si Sara Duterte. Kaso nga lang, it depends sa situation pa rin. Diba? Ngayon, syempre, nakita naman natin yung Comelec. Tropa nila yan. Diba?
delikado pa rin. Hindi pa rin natin malalaman kung ano ang tunay na mangyayari, kung magkakaroon ba ng hocus-pocus, magiging patas ba? 'Di ba? Pero kayo sa tingin nyo mga katunay, alam naman natin na sila ayaw nilang maging presidente si Sara Duterte dahil kapag naging presidente si Sara Duterte, alam nila malalagay sila sa alanganin. No? So syempre, kung yun na lang yung natatanging alas nila, 'di ba? Papayagan ba nila na maging presidente si VP Sara kung meron pa silang natatanging alas para hindi sila mapahamak? 'Di ba? Nakita ninyo kung paano magic yung panalo hindi nakaupo, yung talo nakaupo. Oo. Ha? Ganyan po ang nangyari. So, tingnan po natin. Para sa Malacanang, kitang-kita raw ang kasabikan ng bise paghalalan ng usapan. Pero sa pagbanggit niya na sana ay may eleksyong mangyari sa 2028, wala naman daw itong basehan. Okay. Excited daw si BP Sara. Alam mo, sa eleksyon, tamang-tama lang yung pagiging excited ni BP Sara. Sa katunayan di ba? Nung siya ay nagsabi na siya ay tatakbo bilang presidente, nagsiurong yung ibang malalakas na kalaban because they know sigurado na si BP Sara. Ang mga talagang nagpipresenta na lang yung mga talunang, yung mahihina talaga sila Risa. Pero yung iba, wala na, di ba? Sumuko na. So, okay lang yun. Strategy po ng eleksyon yun, Claire. Ano ka ba? Yung kanyang, hindi yung pagiging excited sa eleksyon. Yun ay positioning ang tawag doon. Wag tanga. Ang Vice Presidente naman ay isang abogado. Parang ito ba ay like father? Ito, sandali lang ha. Kung si VP Sara, sinasabi niya excited sa eleksyon. Ito naman, excited. Excited tirahin yung mga Duterte. Tignan mo pag ganyan yung usapan, kita mo naman, very powerful si Auntie Claire, di ba? Pinapakita niyang ganyan. Like daughter? Ayun, nadamay na naman si Kaya Piara. naman, nananahimik yung tatay, no? Kumbaga, nandoon na sa dahig, eh. Wala na, eh. Talagang ito si Auntie Claire, basta usapang Duterte, lahat damay-damay kayo. Yan ang pinaka-ano niya, eh. Yan ang pinaka-mainty niya. Di ba? Gusto ko yan ang pinag-uusapan natin. Mas ginaganahan ako. 'Di ba? Mas ginaganahan akong itamay sila lahat. 'Di ba? Yan naman eh. 'Di ba? Hindi naman spokesperson 'to, hindi tingin ko dito hindi naman spokesperson 'to eh. Kasi yung hindi naman talaga hindi naman yung gawain ng spokesperson ang ginagawa niya. Hindi. Pagkasagot siya sa mga banat ng mga Duterte. Hindi naman kasi babanat yung mga Duterte kung hindi nyo rin naman binabanatan. Ang bihira talaga si Claire. Claire, meron akong tanong. Ano ang kulay ng brief ni Baste? Kulay na pre. Kasi pagkapatungkol sa Duterte, marami siyang alam. Sabi niyang alam. Nananahimik yung tatay. Siya na naman, excuse me, siya na naman na pagbuntungan. Sipag Legit eh. po yun nababahing talaga ako sa nababahing ako sa iyo, Claire. Pambihira naman. Nananahimik yung matanda doon. Dinamay mo na naman. Like father, like daughter daw. Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga. Yan na naman tayo. Sus Mario si Auntie Claire. Alam nyo, mali ng diskarte dito si Claire. Dapat hinihiwalay niya si Sara kay PRRD. Bakit Tama. po? Alam natin na si PRRD sobrang lakas sa tao. Lalong-lalo na sa masa. Oo. Gustong-gusto ng mga Pilipino si PRRD. Hindi po yung katulad ng Marcos na dapat yung tatay hinihiwalay mo doon sa amo mong si Bongbong kasi hindi maganda ang imahe. Makakasama. 'Di ba? Kung ikaw politiko ngayon, ayaw mong mabansagang makabongbong kasi masama para sa iyo. Pero ikaw lalo mo pang idinidiin na magkatulad si PRRD.
at si Sara, akala mo nakakasama yun? Hindi. Kahit anong ibukang bibig mo dyan, tinutulungan mo si Sara, malakas na lalo mong pinapalakas. Yun nga eh. Yun nga yung sinasabi na si Auntie Claire, kahit anong ginagawa niyang paninira kay PRRD, patuloy pa rin yung respeto na binibigay ng mga tao kay PRRD. Hindi niya pa rin masira-sira. Kaya kumbaga ganyan na lang yung nagiging trabaho niya eh. Bibirahin ko kayo ng bibirahin. Pero hindi ko makukuha yung simpatsya ng tao. Basta ipakita ko lang dito sa palasyo na pinagtatanggol ko sila, okay na yun. Kahit na bastusin ako ng mga tao na sumusuporta sa mga Duterte kasi kung tutusin, napakaraming sumusuporta sa mga Duterte. Huwag na tayo maglokohan. 'Di ba? Kumbaga, yung ginagawa mo para sa siniserbisyohan mo lang yan. Ngayon, idinidikit mo yung pangalan ni VP Sara kay PRRD na alam naman natin, kaya na sinabi ni Coach Oli, na nagkaroon ng good image sa mga tao sa PRRD. Although, meron ding mga ginagawang kapilyuhan si PRRD, pero sa totoo lang, hindi yun ang tinignan ng mga tao kung hindi yung mga nagawa talaga ni PRRD. Lalong-lalo na nung presidente siya. 'Di ba? Kung tutuusin, mas marami pa nga nagawa si PRRD kaysa sa inyo eh, 'di ba? So kung ikukumpara mo si VP Sara kay PRRD, ang ibig sabihin nun, ganun din kagaling si VP Sara katulad ng tatay niya. 'Di ba? Dahil nagustuhan ng Pilipino. Alam mo kung bakit nanalo si Bongbong Marcos bilang presidente? Dahil sa mga Duterte. Dahil nagustuhan nila yung pamamalakad ni PRRD na sinuportahan ni Sara. Oo. Nag-overflow. Nag-overflow yung karisma, yung lakas ni PRRD kay Sara na nag-overflow naman kay Bongbong Marcos. Oo, kasi kung tutuusin, kung walang impact ang mga Duterte noong mga panahon na yon, nung kinuha ni PBBM na Vice President si VP Sara, hindi papalo ng 31 million to 32 million ang mga botong makukuha nila. Ibig sabihin yung 31 million na nakuha ni BBM is kanya lang yon. Sa mga supporter niya lang yon. Bakit kinuha niya pa si VP Sara? Bakit kinulit pa nila? Kung kaya mo naman palang kunin sa sarili mo yung 31 million na yon. At saka, yung 31 million na yon, nasaan na yun? Nung tumakbo siya bilang Vice President, nung nakalaban niya si Leni. Bakit hindi natin nakita yung 31 million na yun? Bakit nanalo si Leni? Bakit natalo si BBM noong mga panahon na yun? Di ba? Nasaan na yung kalahati nung 31 million? So, nung sumama si VP Sara diyan sa unit team kila BBM, nagkaroon ng 31 million. Nagkaroon ng 32 million. Di ba? Sa tingin nyo ba kapag katulad ngayon, yung i-endorse ang presidente sa 2028 ng administrasyon ay makakakuha ng 31 million votes? O kung sakasakaling tumakbo uli si BBM, kung pwede pa is makakuha pa kaya uli siya ng 31 million votes? You should know that. Hindi uupo si Bongbong nang hindi tungkol kay Sara. Lalo mo pang ginaganyan, mali ka dyan. At pagplanta ng ebidensya. Bilang abogado, Teka muna, ha? Okay. Discuss natin. Sinasabi ni BP Sara, posibleng walang eleksyon sa 2028. Anong sagot ni Bongbong Marcos? Spokesperson to eh. Diba? Spokesperson. So alam natin na kung ano ang sinasabi ni Claire, yun din ang sinasabi ng Pangulo. So sa madaling salita, hindi itinanggi ng Pangulo. Hindi itinanggi ni Bongbong Marcos na walang eleksyon sa 2028. Nakakatakot po yun. Kasi hindi po yan ang normal reaction or normal sagot. Di ba? Pag sinasabing walang eleksyon or mapayapang eleksyon, dapat ang sagot mo 100%, 1,000,000% may eleksyon. Election. Magkakaroon ng election. At kung walang eleksyon, ay kung merong eleksyon, Sara, wag kang tatakbo. Parang ganun, di ba? Because you are confident. You are sure
being the president, being the leader, sisiguraduhin mo may eleksyon. Pero hindi ang sagot, paduda. Ang tawag namin dyan, paduda. Paduda. Alanganin yung sagot. Abogado ka naman eh. Dapat alam mo ang sagot sa tanong mo. Teka muna. Babalikan ko yung sinabi ni PRRD nun. At i-remind ko kayo. 'Di ba? Tinangka ipasok itong People's Initiative. Oo, yan. Yan, Prime Minister na Papalitan yan. po. So, ibig sabihin, kung napalitan at gagalaw ang Kongreso na hawak naman ni Martin, mapalitan, magkaroon ng People's Initiative, di ibig sabihin, nasa batas na. Nakukuha nyo po, yan ang punto ni Claire eh. Alam mo naman ng batas, so nasa batas na. Pwedeng Prime Minister na, hindi na President. Oo. Hindi na natin kailangan ng eleksyon. Wala na. Kawawa naman tayo taong bayan kung mawawala ng eleksyon, di ba? Kasi dapat tayo naman talaga ang nagluluklok eh. Kasi naghahanap talaga tayo ng tunay na maglilingkod sa ating lahat. Di ba? Hindi pa pwede yung sila-sila lang ang magluluklok sa mga sarili nila. Di ba? Eh kung merong walang iya dyan, sira ulo dyan, ano? Mananatili lang sa posisyon hanggang sa mamatay siya, gano'n. Kahit ang mga taong bayan ay lugmok na. Tayo ba papayag ng ganun? Nandito tayo sa demokrasyang bansa, karapatan natin to. Hindi pa pwedeng mawala ng eleksyon. Hindi pa pwedeng magkaroon yung mga prime minister na yan. Kailangan natin ng taong bayan na makahanap tayo ng tao na alam natin na makakapagpaunlad sa bansa natin. Yung alam natin na 100% na makakatulong sa atin. O doon na natin tanggalin yung eleksyon kapag nakita na natin yung taong yun. Pero hanggat hindi pa natin nakikita, hindi pa pwede yung ganyan. Tapos ang uupo yung mga katulad na itong mga to. Nila Tambi, nila ano. Ako. Hindi para tayong nagpaano no. Pwede banggitin. Grabe. For presidential. Di ba yan yung sinasabi ni BP Sara? Hindi naman niya sinasabing walang eleksyon. Sana merong eleksyon. Sana parang ano. Presidential election. Kita nyo? Kumbaga kahit kasi si VP Sara nagdududa eh. Di ba? Hindi rin mawawala sa sarili ni VP Sara yun. Kumbaga, magdududa ka pa rin na sana magkaroon ng eleksyon. O kung magkakaroon ng eleksyon. Kasi kung ganyan na nangyayari. Kasi nga, di ba? Gaya ng sinasabi ni Coach Oli, sinulong nila yung PI na yan. Di ba? So, kung mawala ng option, kung hindi ma-impeach si VP Sara, anong option na naman yung susunod para hindi makatakbo si VP Sara? Kasi alam naman natin, gagawa sila ng paraan eh. Para hindi makatakbo yung isa. Hindi pa pwedeng magpapatalo sila ng ganun-ganun na lang. Hindi nila pa pwedeng sayangin yung posisyon nila para matalo sila ng ganun-ganun na lang. Kita nyo yung sagot? Alangan. So, ibig sabihin, basta mapapalitan nila yung batas, posibleng walang eleksyon. Ay, medyo delikado. Medyo delikado yung ganyang sagot, ha, Claire, ha? Bilang abogado, ma-review raw sana ni VP Sara ang konstitusyon para masagot na niya ang kanyang sarili. Basta ang administrasyong Marcos, kapag tungkol sa eleksyon ang tanong, masyado pa raw maaga para pagtuunan ng pansin ang politika. Para sa agenda Masyado pa maaga para sinasabi nga di ba? Pinangungunahan nga daw ni Sandro. Di umano. Yung pananakot sa mga congressman. Hindi maririlisan ng budget kung ikayo ay hindi sasang-ayon sa impeachment. Ang plastic mo, Bongbong Marcos, na nakapokus sa election. Grabe ah. Alam mo, ang daling magsalita. Di ba? Pwede mong lokohin yung tao eh. Halimbawa, ito sabihin ko sa inyo, ito ay black. Wait eh. Kahit anong sabihin ko, walang naniniwala. Kasi nakikita nyo white eh. Ba't ko sasabihin black? Ganyan po ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Basta lang siya magsasalita. Kahit naman kitang-kita na yung hindi siya namumuliti kaya ang layo. Diba? Niloloko mo kami, Bongbong Marcos eh. Ayun, natatignan natin ngayon ang video na nagmula kay Balita ng Masa at syempre natunghayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito?
Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.